Ngayon, makakausap natin si Paulo Sawi, Science Research Analyst mula sa DOST PHIVOLCS. Ginoong Sawi, magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa ating mga tagapanood po. I hope I got your last name right, Sir Paulo. Yes, Sawi. Sawi. Sawi, okay. Simulan ko, Sir Paulo, dito sa latest activity ng Bulkang Bulusan. As per your update, nagtala po ito ng increased seismic activity. Can you explain to us ano ba ang ibig sabihin nito at ano ang posibleng epekto nito sa publiko? Okay po. So sa ngayon po, yung Bulkang Bulusan is nasa alert level 1 po. Ayun po. Sinasabi lang po ng increased seismic activity, ibig sabihin, meron pong mga nare-record o dumami po yung record na doon sa area po ng Bulusan po. Pero hindi naman po necessary pwede siya mag-trigger into eruption po. Sinabi lang po, increase in seismic activity naman po. So level 1 lang ang alert on Bulkang Bulusan. Bukod pa sa Bulkang Bulusan, meron pa po bang ibang mga bulkan na dapat bantayan o nakakapagtala ng aktibidad? Actually, padami po tayong active volcano sa Pilipinas po na binabantayan din po ng PHIVOLCS kagaya po ng Mayron, Canlaon po, Taal, tapos madami pa pong iba po. Ayun po. So lahat po yun tinitignan ng PHIVOLCS. So, kasi since active volcanoes po sila. Yung mga lindol, Sir Paulo, na mga nangyari na sunod-sunod na paglindol, meron ba itong kaugnayan dun sa aktibidad ng bulkan? Actually, madalas na tinatanong po sa amin sa media. Pero wala po, sa ngayon po, yung mga lindol po natin sa Cebu, sa Surigao del Sur, sa Davao Oriental, wala po siyang kinalaman or wala siyang correlation pa rin po sa ngayon sa pwede maging epekto sa bulkan po. Wala po siyang kinalaman po, yung mga lindol po. Sir Paulo, maraming nagsa-circulate na impormasyon sa social media na magkakaugnay yung mga lindol na naganap lately. So we have yung lindol sa Cebu, sa La Union, sa Davao. For the record, sir, konektado po ba itong mga lindol na ito sa isa't isa? Ayun po. Same din po sa bulkan. Yung mga lindol po sa Cebu, tapos lindol sa Davao Oriental po, kung mapapansin nyo po, napakalayo po nila sa isa't isa. So, hindi po sila konektado. Tapos yung lindol din po sa Pugo, La Union, tapos yung Zambales, kahapon po, medyo malayo din po siya. So, hindi po sila konektado po. So, hindi nagkaroon ng parang triggering effect ang tinatawag nga, no? Dahil sa sunod-sunod na occurrences nitong earthquakes? Tama po, hindi po nagkaroon. Kasi para po magkaroon ng triggering effect, kailangan po malapit po yung isang fault mo or yung trench mo doon sa isa pang generator para matrigger po siya. But since napakalayo po ng mga lugar na ito, mga makikita sa mapa, is hindi po ito yung trigger event po. Isa pang nakikita natin sa social media na ikinababahala ng mga kababayan natin, itong sunod-sunod na mga lindol nga at sinasabi nila baka kasunod na yung the big one sa Metro Manila. Is this connected to that, Sir Paulo? Ayun po. Inuulit ko lang po, ang lindol po is hindi natin po pwedeng ma-predict. Hindi po natin pwedeng malaman or hindi natin kaya malaman kung kailan po. So, yung mga sinasabi nila po na malapit na po dumating yung big one po sa Metro Manila, hindi po yan, wala pong katotohanan po. And I believe wala tayong technology, no, to predict kung kailan mangyayari yung... Tama po, wala pa po tayong teknolohiya sa ngayon na kaya pong i-predict po yung mga lindol po. Sir Paulo, ngayon na we're experiencing these series of earthquakes, is there any coordination from you and the NDRRMC or OCD para sa educational campaigns para at least the public can get ready? Actually, before po yung mga lindol na to, nagkakaroon na po ng parang mga lecture po si PHIVOLCS regarding sa earthquake information po or yung pangkalatang knowledge po about sa lindol po. Kung kunyari po, kung ano yung mga pwede natin gawin bago lumindol, during lumindol, at saka after lumindol. So, si PHIVOLCS po, nagbibigay po siya ng mga lectures po regarding po sa mga, siyempre po, with partnership po sa mga ating mga DRR po. Lastly, Sir Paulo, before I let you go, no, kasi syempre anxious ngayon ang ating mga kababayan dahil sunod-sunod nga yung mga lindol na nangyayari. Davao, Cebu, La Union, sa Surigao, ito nga, we had a report earlier.
Ano ba ang mga urgent precautions na kailangan nating gawin ngayon? Unahin po, yun nga po, yung before yung earthquake po, so kailangan alam po natin yung integrity po ng bahay po natin. Mm. Kung pwede po natin gamitin yung How Safe is My House para ma-assess po natin yung struktura. Then pangalawa is kapag lumilindol po, tandaan po natin yung duct cover and hold pa rin po bago po tayo. Tapos once na tumigil na po yung pagyanig, huwag po natin kakalimutan, kailangan tumigil yung pagyanig, saka po tayo lumabas o lumanap po tayo ng open space. Yun po. Then bago tayo bumalik sa ating mga gusali or bahay po, if nakita po natin may damage na po siya, punta sa ating municipal engineers po para ma-assess po nila kung okay pa or pwede pang balikan yung bahay. If yung tayo naman po ay malapit sa karagatan, if meron po kasi tayo tinatawag na natural science, yung shape, kailangan may malakas na lindol, yung mahihirapan po tayong makatayo po, then drop, or yung dahan-dahan na, or biglaan na pag-receive po ng tubig sa karagatan, then is roll, yung dagundong na nanggagaling sa dagat po. Ibig sabihin, ipaparating na po na tsunami. So pag any of the three po na na-experience nyo po yun, tumakbo na po kayo, then, tapos magpunta na po kayo sa mataas na lugar po. Kasi ibig sabihin po nun, may parating na tsunami po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DOST PHIVOLCS Science Research Analyst Paulo Sawi.